Hello everyone, welcome back to BMS Tutorial. Yan, tuturo ko ngayon yung posting natin ng unobligated allotment, particularly po dun sa MOE balance natin ng 2018. Yan, kailangan i-forward yan dun sa ating BMS kasi pwede pa ninyong gamitin yan, lalo na kung medyo malaki-laki pa yung amount. Okay, set up ko muna yung sa school operation. Junior high school yung example ko. Hanapin natin yung junior high school. Yan, continuing. And dito, pwede nyo i-type na rito directly. PPA 351. So, 351 yan. Guided na tayo rito. Then, yung internal code. Kasi JA siya. JA -con +001, then FY 2018 JA GAO JA as an allotment order, and date natin yan 27 December, December 2017 yung date ng JA. And for example, meron kang balance na 15,000 pa. Yan, pwede nyo pang gamitin yan. Then yung legal basis niya 2018 JA. And dito sa document type yung ating continuing allotment. And lagay nyo lang dito na FY 2018 JA GAO or yan, balance. Okay, ganyan lang yung sa continuing. Set up na tayo, then close na tayo rito. Then proceed tayo dun sa registry posting ng details. Yan, i-click lang po itong add record. Then, isi-select po natin yung allotment. Yan, posting, continuing allotment. Then, January 3. Yan, Bangbang National High School. Then, dito, JA 2018, yung pinaka-source. 15,000. And dito, lalagay ko lang na 2018 JA GAO or unobligated allotment or unobligated balance. Okay, then this fund source, select lang po yung continuing. Yan, ito yung continuing niya. Font, continuing. And dito sa pinakaibaba niya, secondary operation, yan, 2018 balance, JA con. Yan po yung kasi setup lang. Then sa breakdown, mas maganda, i-breakdown po ninyo yung MOE ninyo para hindi na kayo mag-adjust. Kung isang object lang yan, okay lang. Bawa, dalawa yan, sample natin. Meron kang sa office supplies, may balance pa na 10,000, 1, 2, 3. School na lang to. Then dito ganun ulit, J continuing, then bawa yung another 5,000 ay dun sa ibang object natin lalagay. Ibang object na pwedeng paglagyan. Electricity. Yan, 5,000. 1, 2, 3. Okay. O, ganun lang yung posting. Okay, 15,000. Yan. Dito tayo sa allotment. Yan, kasi kuan siya. Continuing. Then, sa right side, makikita nyo dito, sa right side, click nyo lang yung arrow dito, scroll arrow. Makikita po ninyo yung 10,000 at saka 15, yung 5,000. Nandito siya sa
adjustment column ng appropriation. Yan yung tama. Huwag niyo po rito ilalagay sa authorized appropriation. Nandito po siya sa adjustment. Okay. Okay, ganun lang yung posting natin sa continuing. Then, i-verify natin kung nandun po sa reports yung 15,000 na MOE. Ko-close ko lang to and generate po ng reports with data. And January 1, 2019. For example, March 31, 2019. Check lang po natin dito sa PAR 1. Yan, PAR 1 to. All fund source, current and continuing. Na makikita ninyo sa current, yung previous setup natin na 10 million na 2 million. O, ito ngayon yung kasi setup lang. Yung 15,000 na continuing siya. Prior years or continuing operations. Yan, nandito po siya sa adjustment column, 15,000. Then, nandito siya sa allotment received column. Yan. Ito ay yung MOE. I-check naman natin yung by object. Yan, makikita natin dapat sa by object yan. PAR 1A to, PAR 1A. PAR 1A, then and dito siya yung breakdown ng 15,000 office supplies and electricity. Okay, ganun lang yung posting natin sa continuing. Okay, thank you.